Lord. Thank you, Brother Radley, sa pong pinagpalang gabi ng Sabado sa bawat isa. Amen. Katatapos lang po ng pagod pong 1 week na celebration po natin. God is good. Una po sa lahat, glory to God po na 70 years na po tayo. And sa lahat po ng victory at successes po ng church sa Lord lang po ang glory. Amen. Thank you pala sa lahat na nagpagal sa ating worship team, sa WAM ABS, mga nandito ho. Baka hindi ko man ho kayo mabanggit ang ating mga tawag ho dito, mga ushers at yung ating mga barangay tanod ho dyan, sa mga gwardiya. Yung cook ho natin, sino pong busog for 1 week ho, no? And of course, salamat din po dun sa mga siyong Joyous Hearts and Lion of Judah. Nagpakain po sa atin ng special na pagkain nung Thursday night. Sino po nakakumpleto po ng mga CU nights po natin? Len yun, naditaklamo niya. Pero may atabala. Amen, praise God. So ngayon po, mga ilang na lang po araw ay Pasko na. Well, i-announce ko na po, hindi po na i-announce. Sa 24 po, dahil Sunday po yon, wala muna po tayong 2 p.m. na service. Magkakaroon po tayo ng 2 services sa gabi. 5:30 at saka po 9 o'clock. Dalawang dahil hindi tayo magkasya. So para yung gusto po ng maaga, dahil malayo kayo, 5:30 nandito na po kayo, tatapusin po natin ng 7:30 or 8, tapos after 1 hour, mag-start po tayo ng 9 o'clock. 9 to 11, or gusto nyo ng 12, pwede rin, lakwad na kayo. Ganon din po sa New Year. Ganon din po yung New Year's Eve, 31 is also Sunday. So wala munang 2 p.m., pakisabi po sa mga and then 5:30 din po, and 9 p.m. po. So uwi po tayo yung nagpuputukan na. Praise the Lord. Sino po yung excited sa gagawin ni Lord? Amen. Nasa bagong topic po tayo ngayon, which is ang title po ng ating tema sa buong December is, siyempre po dahil Christmas, Celebrate Jesus, Celebrate Christmas. Now, the word celebrate is to rejoice. No? Yung pong walang nag-celebrate na malungkot po. Kaya nga po, celebration, merong feasting, may pagkain, at laging masaya po ang celebration. So, we need to understand na kapag nag-celebrate po tayo ng Pasko, meron o wala, meron man 13 month o bonus o wala, dapat po masaya ka. Dahil ikaw ay born again. Dahil ikaw ay Kristiyano. Amen? And then, yung Christmas po, na marami pong nagko-question, why do we celebrate Christmas on the 25th day of December? Hindi naman daw pinanganak ang Lord doon. Sa ho talaga, baka pinanganak po ang Lord, is March or April, no? Dahil summer po noon sa Israel, sa Bethlehem. But, ganito po natin dapat tanggapin po yan, no? It is not evil or demonic na kahit anong araw, i-celebrate mo ang Christmas. Bakit? Ano po ibig sabihin ng Christmas? 2 word po yan, Christ at saka po Mass. Yung Mass, ibig sabihin, yung Christ alam po natin, Messiah. Pinapatukulan po si Jesus. Now, yung Mass, ang ibig sabihin po niyan is service. Service or celebration. So, Christ celebration. So, you can celebrate Christ every day. Because every day, God is good. And yet, salamat po sa mga naunang tao na napag-usapan po nila, ang mga unang Kristiyano, even po sa Roman Catholic po, na pag-desisyonan po nila na once a year, i-commemorate po yung pagdating po ng yung first Advent, yung pong Christmas na pagdating po ng ating Panginoon, which is sineselebrate po natin ngayon na December 25. So wala pong problema kasi yung iba po, yung December 25 po, kaya po ganyan yan. Dati na po nagse-celebrate sa mga Middle East at saka sa mga pagan practices. Meron po December 25 po kasi yan ay sineselebrate po yung goddess sun, si Saturnalia. And sabi po nila parang bakit natin doon nilalagay kasi araw nung pagan god yun. Alam niyo ho ba, walang araw ang mga demonyo, walang araw ang diablo. Pag binasa niyo po ang Book of Psalms, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pag gising mo bukas, basahin mo ulit, this is the day pa rin. Walang Friday the 13th po. Walang araw na malas. Araw-araw ang mga anak ng Diyos pinagpapala, iniingatan ng Diyos. Dahil God is good every day. Amen. I hope maliwanag po yun sa ating pong celebration. We thank the Lord na inalaw po niya ito para po at least wala pong excuse sa mga tao
nagtatanong po sila, bakit meron December 25 yung hindi po nakakilala kay Jesus? Somehow, meron pong nalalaman ang ibang tao na meron palang, ito pala yung Messiah na sinasabi po na. But anyway, so much for that. You can do your research po. Bahala na po ang Google sa inyo dyan. Magtanong na lang po kayo kung hindi kayo sigurado. But thank the Lord na meron pong Pasko. Meron nga po isang awit na inaano ho natin na it's the most wonderful time of the year. Amen? Very exciting time of the year is Christmas. Meron pong nakapagsabi na ang totoo po sa Bible, ang Christmas hindi siya maganda because maraming bata ang pinatay si Herod. Sabi pong ganyan, lahat po ng 2 years old below pinatay. Pero alam niyo po, that was not a Christmas day. 2 years old na po si Jesus noon. Tapos na ang Pasko. Yung Pasko po talaga po, nung umawit yung mga anghel na Gloria in excelsis Deo. No, I bring you a great joy. Ang sabi po doon. Hindi niya sinabing meron pong lungkot. Ang Pasko po ay dapat lagi kang masaya. Dahil si Kristo po ang pag-asa po natin. Amen. So magmasaya po kayo kung may bonus man o wala. Si Jesus hindi po magkukulang sa atin. Amen. Nasabi po ni Billy Graham, an unforgiving spirit not only fails to resolve anything, but it acts like a poison on our souls. You cannot harbor anger and bitterness in your heart without bringing great harm to yourself. Bakit po sinabi ito? Kasi ang unang topic po natin is celebrate Christmas with a spirit of forgiveness. Dindam niya? Patahimikan niya? Now, sabi po ni Billy Graham, yung pong meron kang espiritu ng unforgiveness, it poisons yourself. Delikado po siya. And we need to understand that the spirit of Christmas is forgiveness. Tahimik. Dahil kaya nga po pinadala ng Ama ang kanyang anak para tayo'y magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa Hebrews 12:15, siguraduhin daw po natin na wala pong bitter root. Sabi niya, see to it that no one falls short of the grace of God. Paano pong magfo-fall short sa grace of God? And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Alam niyo po kapag meron pong sama ng loob, no? I thank the Lord nakasama po sa prayer points kanina ni Brother Radley yung about sa bitterness pong yan. Kapag po merong bitterness sa isang tao, manghahawa po yan. Kung wala kang discernment, mahahawa ka. Kapag meron siyang sinirang tao, akala mo yung taong yung ganun nga siya. Alam niyo po yung mga taong bitter, hindi po magsasalita ng hindi maganda sa kanila yan. Hindi po nila sasabihin yung mali nila. Ang lagi nilang sasabihin yung mali ng taong nanakit sa kanya. Dahil po bulag po sila because of bitterness. Amen. And I hope matuto po tayo, mapaalala po natin ngayon ang ating sarili. Kung meron man po tayong mga sama ng loob, this is the spirit of Christmas. Ang diwa po ng Pasko ay pagpapatawaran. Pagpapatawaran po. Hindi po yan sa nangangaroling. Amen. Patawad po. Hindi po yan sa nangangaroling. Sa nangangaroling po, bigyan nyo po kahit magkano lang. Wala na may game yan. Balo ka lang kuripot ka rin taga-Calvary. Amen. So, kung may mga bitterness man po, ang pinaparusahan nyo, ang sarili po ninyo kapag may bitterness po kayo. Mag-start na po tayo, 6:45 na. Luke 2:13-14. Sabi po dyan, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Tayo muna po yung manalangin. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa aming kalakasan na taglay po ngayon. Salamat po na patuloy nyo kaming iniingatan, pinagpapala. Maging sa oras na ito, Lord, nagpapasalamat po kami ng buong puso na nandito po kami malakas at punong-puno po ng iyong biyaya. Inihiling po namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Lord, to bless us once again with the power of your word, the power of your spirit. Oh, Lord, and help us, Lord, to understand your word. Para po matanggap po namin ang kabuuan ng mensahe mo ngayon, patungkol po sa mensahe ng Pasko. Patungkol po sa kapanganakan ng aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. And as we receive and believe your word, once again I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, O God.
lalo na po sa mga first-timers, I do believe wala pong aksidente. Bakit sila po nandito ngayon? You have planned this, O God. You have orchestrated, Lord, ang panahon pong ito, ang oras nito, para, Lord, madama nila at makita nila ang iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Ito po yung, ito pong binasa po natin, yan po yung account sa Book of Luke na nagpakita po ang isang angel muna sa mga shepherds. And I bring you, huwag kayong matakot, I bring you great joy. Ang sabi po ganyan dahil ang Messiah ay pinanganak na, nasa sabsaban siya, dinescribe po niya. And then pagkatapos po nun, suddenly, sabi niyo suddenly. Suddenly in all the emotions. No? Ang sabi niya, suddenly a great company of heavenly hosts. Talking about thousands of angels. Bigla pong lumitaw po sa kalangitan. Ang sabi diyan, with the angel na nagdala po ng mensahe na pinanganak na ang Mesiyas, praising God and saying, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Now, kinahawit po natin yan po yung Gloria in excelsis Deo. Ay, nangyayari. Now, ang sabi po dyan, on earth, peace. Peace on earth, ang sabi po sa ibang salin, kung kanino yung favor or yung grace ng ating Panginoon. Now, para pong contradicting po ito sa sinabi ng Panginoon na hindi ako dumating dito to bring peace, dumating ako dito to bring sword. Now, hindi po yung contradicting sa sinabi po ng angel, sa sinabi po ng Panginoon. Yung kapayapaan ay hindi po ibinigay po sa earth, sa mundong ito. Ibinigay po, sabi diyan, to those on whom His favor rests. Kung kanino po yung pabor, kung kanino po yung grace ng Panginoon, meron po siyang kapayapaan. Now, paano po tayo magkakaroon po ng favor or grace? Ang sabi po ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, sabi niyan, God opposes the proud but shows what? Favor to the humble. Meron pong grace or favor ang isa pong mapagpakumbaba. So kung ikaw ay mapagpakumbaba, ibig sabihin po niyan, meron kang kapayapaan ng galing po kay Kristo. Amen. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Ang sabi po sa Romans 5:1, therefore since we have been justified through faith, tayo ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya, we have what? Peace with God through our Lord Jesus Christ. Bakit po? Nagpakumbaba po tayo sa Diyos na tinanggap po natin ng ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas dahil tinanggap po natin na yung pong favor niya ay nag-rest po sa atin. Nasa atin po ngayon. Binigay niya po yung favor o yung grace niya. And because of that grace, meron tayong peace with God ngayon. What does it mean na merong peace with God? Na-reconcile po tayo. Ang sabi po ng Bible, nung wala po tayo kay Kristo, kaaway po natin ang Diyos. Kaya hindi po tayo nananalo sa ating lakbayin po, sa ating buhay po dito sa mundong ito. Pero dahil po sa ginawa po ni Kristo, sa ating pananampalataya, we were justified, pinawalang sala po tayo, and therefore, nagkaroon po tayo ng kapayapaan, pumayapa po tayo sa Diyos. Nagkaroon po ng kapayapaan between us and men because kung ano po yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran po niya yon. Kaya nga po, tayo po'y na-reconcile. No, tayo po'y pinagbati. Pinagbati po tayo sa Diyos dahil po sa ginawa ni Kristo. Galit po ang Diyos dahil po sa kasalanan ng tao. Pero dahil sa ginawa po ni Kristo, binayaran po ni Kristo ang kasalanan ng tao, ngayon po ay malaya na po tayong makalapit po sa Diyos. Dito po sa 2 Corinthians 5:18-19, sabi diyan, all this is from God who reconciled. No, tayo po ay pinagbati. Iyan po ibig sabihin ng reconciled us to Himself. Ang Diyos mismo. Sabi diyan, all this is from God. Ano po yung referring to what? Yung verse 17 po nito, ano po, natatandaan nyo ba ito? 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation, the old has gone and the new has come. Ang sino man na kay Kristo, bagong nilalang na, wala na yung lumang pagkatao. And then, pagdating po sa verse 18, all this is from God.
na ikaw ay born again, binago ng Diyos, yan lahat ay galing sa Diyos. Plano ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, habag ng Diyos sa atin. Sabi po dyan, na siya mismo, na gumawa siya ng paraan para tayo ay mailapit sa Kanya, ma-reconcile po sa Kanya, and gave us the ministry of reconciliation. Ang Pasko din po, ang mensahe niya is to reconcile people to God. Ipakilala si Kristo. Now, that God was reconciling the world to Himself in Christ. No, linalapit po ng Diyos ang mundo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo. And then, ang sabi po dyan, not counting people's sin against them. Sabi po dyan, na ang Diyos po ay hindi na po binibilang, hindi na po siya galit sa atin. Yung mga kasalanan po natin ay wala na. Lalo na po tayong tumanggap sa ating Panginoon. Ito po yung sinabi ng anghel na peace sa mga taong kung kanino yung favor ng Panginoon. Kung na kanino. Sino pong alam nyo, nasa inyo yung favor? Alam nyo ho ba kahit saan tayo magpunta, we are highly favored. Kahit saan ka magpunta, hilingin mo lang kay Lord. Kung mihingi ka ng parking sa mall, kahit maraming tao ngayon, hilingin mo kay Lord, potang kahit yung harap mo mamakoy. Dahil meron kang favor. Madalas po nating nararanasan yan. Alam ko po, nararanasan nyo po yan. Pero kapag nagduda ka, hindi ka makakakuha, sabi po ng James. Dapat po, pag hiningi mo kay Lord, siguraduhin mo sa sarili, sa puso mo, magpasalamat ka na, Lord, salamat po. No, I am highly favored. Hindi dahil mabuti ako, dahil mabuti ka sa akin. Amen. Napakabuti po ng Lord. Sa Acts 13:38, sabi po dito, therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. So, sa pamamagitan po ni Kristo, meron tayong kapatawaran. So that means Christmas is a celebration of God's forgiveness to mankind through Christ Jesus. Ang isa sa pinakamahalagang definition po ng Pasko ay yung po, at bakit natin sineselebrate ito, ito po yung kapatawaran ng Diyos para po sa tao sa pamamagitan po ng pagkapako sa krus ni Kristo. Amen. Kaya nga po, we need to celebrate Christmas with the spirit of what? Forgiveness. Potang sasabihan kito, diritak lang magkain, mag-amen. So first point na po tayo, if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, number one, you must forgive as God forgave. Kailangan kang magpatawad kung paano ka pinatawad ng Diyos. Amen. Sana rin kayo maka-online, pati rin mag-replay. Sana po mag-amen kayo. Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, sabi po dyan, lahat ng kapaitan, sama ng loob, tanggalin nyo na rage, anger, harsh words, and slander. Bakit po magkakadugtong yan? Kasi po, kapag ikaw ay bitter, hindi ka lang basta galit, alam niyo po yung, pag sinabi pong rage, yung bigla ka na lang mamakbong. Yan po yung anger, harsh words. Tapos dahil bitter ka, yung mga salita mo hindi na maganda. Ay hindi, basta wala na akong pakialam, ito na lang ang gusto ko. At maninira ka na ng tao, slander. Elia po chinelas yan. Lalo yung chinelas sa slander. Ay, ito niya palang ayitan. Islander yan pala. Nung yakay pala din yan, ay, pati dyan yan, ko family. Balo yung kasi retang chinelas sa Rambo. At di pa ba makanita? Now, sabi po dyan, as well as all types of evil behavior, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Magpatawaran daw ang bawat isa po sa atin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Another verse po sa Colossians 3:13, make allowance, Hindi po ibig sabihin nito na bigyan nyo siya ng pera, pero kung gusto nyo bigyan ng pera, patunay lang po yun, nung kaya bigyan ng pera, wala na kayong sama ng loob sa Kanya. Pero dapat po make allowance, kung kapangpangan dapat baka PC. Malaki po yung pasensya mo. Amen? Make allowance for each other's faults, kasi lahat tayo nagkakamali. Sino pa ho hindi nagkamali dito? So wala kang karapatan na basta ka nang magalit at di ka pwedeng magpatawad. Sabi nga po ni Pastor John sa amin kahapon, walang taong walang karapatan na hindi magpatawad. Lahat tayo dapat magpatawad. Isto yata, Pastor John?
Halatang karapatan ay mamatawad. Butay datin dyan kayong kapangpangan. Alam niyo po, kung sino man po kayong hindi pa nagpapatawad, wala kayong karapatan na hindi magpatawad. I don't care kung gaano kasakit. I don't care. Mo atin dyan, pastor. Ay, alam niyo po, para po mano lang po natin kung gaano po kasakit. Ako po sa church na ito, noon po, bumili lang po ako ng second hand na sasakyan, pinagbintingan po ako nagnakaw. No. Yung mga ganyan po yung ano. Tapos po sa aming company na tinayo ho, for 2 years, naghahabol po ako ng bangko. Sama ko po yung kumpare ko na siya po yung COO, ako po yung CEO na tinalawi po namin na company. Sa akin po yung lote na nakaano po, sa mother ko po actually, nakasangla. Hindi po ano po ito, no, hindi walang exaggeration po dito. Every week, naghahabol po kami ng from 100,000 hanggang 400,000. Kaya may stress ko. May sirala ng kidneys ko po, kaya may stress ko po. And nagtataka po ako, sabi ko, yung computation ko sa yung margin, ng costing, ng lahat, dino-double check ko, dapat kumikita kami ng ganito. Pina-audit ko po. Dini nga, di ako yakbalo nung makiramdam na kanyan. Yung mga kumpare ko, kaibigan ko ng ilang taon, ninanakawan pala kami. 500,000, yung iba, milyon na. Ninong kay, titawaran ko lang. Doon po nalaman po namin, that year, no? Ano pa ho yung mga, siguro nasa vacation po yun. Makiramdam na siguro yung alawakan yan. Pero magkaka-Christmas party pa, nasira po yung kidneys ko noon po. Dahil sobrang stress na. So, balis na po ako sa trabaho. Pero nung nagyaya po sila ng Christmas party, pumunta pa po ako. Andiyan, alalang sasabihan, bayaran ko lang po. Sabi ko, Lord ng ila ng bala, i-Lord ng bala. Wala po akong kahit po ngayon, pag nagkikita kami, andiyan ko kwento ko yun, po masakit loob kaya kayo wala na ito. That was, ilang taon na ba yun na, more than 17 years ago. More than 17 years ago. Now tell me, ako ba lumakaano kasakit yung ano nyo? Ang punto ko dito, kahit gaano kasakit, if you choose to forgive. Kasi po, ang una mong pinahihirapan kapag hindi ka nagpatawad, sarili mo. Na-stress ka, magkaka-cancer ka, tataas yung high blood mo, yung BP mo. High blood na, mataas siya pa na. Ninong sinabing high blood ko, ano? Ayan, di ka. Makanyang ka, gugulisak ka. Tataas po yung BP mo, ikaw na ang lugi. Sinaktan ka na, linoko ka na, sisirain mo pa ang katawan mo. Sisirain mo ang buhay mo. Kaya nga po kung paano nagpatawad po ang Diyos, ang sabi po dyan, make allowance and forgive anyone who offends you. Kapag offended ka, choose to forgive. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive. You must forgive. Ang ibig sabihin po niyan, forgiving others is a command. Isang utos po siya. Ngayon, kung hindi ka nagpapatawad, at ibig sabihin hindi ka sumusunod sa command ng Diyos. Kapag hindi ka sumusunod sa command ng Diyos, ikaw ay disobedient. Kapag ikaw ay disobedient, ikaw ay rebelde sa Diyos. Kung ikaw ay rebelde sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Ulitin ko po. Gusto pong ulitin natin? Ang pagpapatawad po ay isang command. Kung isang command po yan, dapat pong sundin. Kung hindi ka nagpapatawad, nilalabag mo ang utos ng Diyos. Kung nilalabag mo ang utos ng Diyos, nagiging disobedient ka sa Diyos. Kung disobedient ka sa Diyos, rebelde ka sa Diyos. Kung rebelde ka sa Diyos, kaaway mo ang Diyos. In other words, para shortcut po natin, kung ayaw mo magpatawad, kaaway mo ang Diyos. Hindi ka mananalo, kapatid. Kung kaaway mo ang Diyos. Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Another po, kamukha po niya, Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Now, sa dalawang verses na binasa po natin dito, it doesn't mean na magpatawad ka muna bago ka patawarin ng Diyos. Hindi po.
Ang ibig sabihin po niyan, pinatawad ka na, ngayon magpatawad ka. Ngayon, kung hindi ka magpapatawad, babawiin yung kapatawaran sa'yo. Baka hindi kayo naniniwala po. Yan po ay makikita po natin na pupunta po tayo ngayon sa point number 2 po natin. If you want a full of peace sa ating buhay, mag-celebrate ng Christmas po ngayon, full of joy, forgive from the heart. Forgive from the heart. So para ma-explain po natin, what does it mean na tayo po yung magpatawad mula sa ating mga puso? Now to understand that, ito pong isang parable, basahin po natin yung bandang huli niya, Matthew 18:32-35. Sa dyan, then the king called the man he had forgiven. Sino po yun? Yung servant. Pinatawad po siya ng 10,000 talents. Mamaya po i-explain ko po yan. Dahil hindi po niya pinatawad yung kapwa niya servant, na malit lang yung utang, pinagsasakal pa niya, pinakulong. Ang sabi po ng master po dito ng hari, you evil servant, I forgave you that tremendous debt. Gaano po kaya yung tremendous debt? Gaano ba kaya kalaki? Mamaya po tingnan natin. Because you pleaded with me. Nagmakaawa ka, sabi po ng hari. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Hindi ba dapat nahabag ka rin kung paano ako nahabag sa'yo? So, sino pong una nagpatawad? Ang Diyos. Yan po ang sinasabi dyan. Ngayon, ang sabi po niya, then the angry king sent the man to prison. Ibig sabihin po, binawi niya yung forgiveness. Dahil hindi siya pinatawad, kahit pinatawad na siya ng hari. Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Talking about hell. And then, verse 35, that's what my heavenly Father, sabi po ni Jesus, will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from the heart. From your heart. Amen. Ito po daw ang gagawin. Nakakatakot po siya actually. No? Pero hindi naman siya nakakatakot kung marunong kang magpatawad. Talagang nakakatakot po kapag hindi ka nagpatawad. Maiimpyerno ka na. Bago ka pa maimpyerno, magkakasakit ka dito. Mapaparusahan ka muna sa katawan mo. Hanggat hindi ka, actually po, blessing na nga po yun kung mahirapan yung katawan mo eh. Hingi ka ng tawad sa Lord, mag-release ka rin ng forgiveness. So I hope maliwanag po ito, pinatawad nga tayo ng Diyos. Tinanggap natin, pero kung hindi ka marunong magpatawad, binabawi po ng Diyos. Hindi po totoong, hindi nababawi ng Lord ang binigay niya. Ayan po, nakalagay. Dahil hindi ka nagpatawad ka niya, di ba? Dapat na nagpatawad ka. Kung paano kita pinatawad? Kung ngayon, ito torture kita sa impyerno. So, binawi po. Binawi po yung salvation po sa kanya. Now, para mas maunawaan po natin to, tignan po natin yung buong context. Yan po, nag-start po tayo ng verse 32. Mag-start po natin po tayo ng chapter 18, verse 15. Ito po yung kwento dyan. Ang sabi po ng Panginoon, tinuturuan niya kanya mga disciples, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. Explain ko muna po itong verse 15. Kapag daw po yung kapatid po natin, nagkasala po sa atin, puntahan po natin privately. At sabihin po natin kung ano yung kasalanan niya. Now, hindi po sinabi po dyan, puntahan mo yung ano mo, yung mo na kapwa mo mananampalataya na nanakit sa'yo, at humingi ka ng tawad. Hindi po niya sinabi po yun. Kasi po, since nung pong bata ako, naririnig ko rito, baka yung may kasunduan na, andyang yang mali. Magpatawad ka yan. There was a time po nung nakausap po akong isang pastor. Dahil meron po isang pastor na puro po pinanira po kami, pinagdimanda pa kami dito sa BCA. At sinabi ko po sa kanya because he was the chairman of the organization. Tapos yung paano pong pinagduduro niya yung mga tao dito, ginulo po niya ang church at saka ang school. Sinabi ko po sa kanya, then nagpaalam ako na hindi mo na kami mag-attend ng para po makaiwas na lang. Ang sabi po niya sa akin, manyad nakantawad kaya yan. Ni pa kanya ko kinluklukan po. Pastor ako. Sige po, manyad kong tawad. Naano mo yung anyarang kong tawad? Kaya. Nano itang gewa ko kaya. Manyad kong tawad. Tapos po, andiyan pang
Tuwaya ka ako, nag-preach na ako. Nakasulat po sa Bible, ang sabi ko, kapag nagkasala yung kapatid, sabihin mo yung kasalanan niya. Hindi ikaw ang humingi ng tawad. Na ano pa yung sasabihan tamo? Uli kay Kristo, may patawad niya. May patawad niya kay Kristo. Aliya minyad tawad. Nang kaya mo lalala rin nga liway. Yan naman sinabi Kristo, patawarin niyo ko yan. Father, forgive them. Hanggang ilang etapa ba niya tawad? May patawad ni Kristo. Dapat yun po ang anuho natin, nagpatawad ho tayo. Pero it doesn't mean na nagsumbong po ako, wala akong kapatawaran, patawaran Kevin. Mahili ka ni mo, pindi la pastor John. Ang sabi po dyan, go private in point na kung inamin niya yung kasalanan, nagwagi ka. Ngayon, kung hindi niya inamin kasalanan, verse 16, tingnan po natin. So I hope maliwanag po yon. Yung pong, hindi kayo basta humingi ng tawad, manyad ka tawad, sige, sorry na yan mo. So sorry. Kung minsan, nangyayari lang po yan sa mag-asawa. Bako yung kaso ito, mag-sorry na ka. Alam niyo po bakit ganyan po yung mag-asawa? Na kahit, limbawa po yung lalaki, siya yung humingi ng tawad, nagkakasalanan ng babae, para mo masalay sa iya yung bali. Alam niyo po bakit ganon? Kasi po niyang mitaw niya, in-spoiled niya. Alaya, para mo, sige, sorry na, baka yung gawa ko, sorry na. Kasi bisang mawalang tao. Ako po, sa amin po, hindi ko po ginawa yan. 8 years po kami ewan ko magkatabi yung miss ko. 8 years po kami boyfriend, girlfriend. Kapag meron pong mali ang bawat isa, sinasabi po namin. There was a time nga po, sabi ko, yung mga barkada niya, miminom lang. Sabi ko, mamili ka. Sila o ako? Ha? Pogi, ba, maniwala kita li, gawa ko po ito. Kabang marano na ako, ako bisa may kasawang mga sumisyon ko ako. Ako bisa may kasawang mga sumisyon ko, sige, di mamili yan. Bagay, mas kaluguran kang gitara ka tayo, balo na naman. Balo na ito, mas kaluguran kang gitara. Mamili ka, pinili naman kayo. Kinorek ko po lahat. Marami po ako kinorek at marami din siya kinorek sa akin. Kaya po ngayon, hindi kami nagsosorry para lang magkasundo. Nagsosorry ka talagang dahil nagkamali ka. Ngayon, nung may asawa na kayo, sinanay ang makanyan, di makanyan ang gawin mo lagi. Ala, nakakarapat. Pero kung magkasama kayo ngayon, hindi pwede po yung kailangan kung sino yung nagkamali, siya po yung humingi ng tawad. Ngayon, kung ayaw niyang humingi ng tawad, sabi mo sa kanya, patawaran din na kaman, pero balo mo, mali ka. That is biblical. Bakit mas marunong pa tayo sa Diyos? Bakit mas marunong pa tayo kay Jesus? Amen? Saan nakukuha po natin doon? Ngayon, kapag hindi siya nakinig, sabi niya, but if you are unsuccessful, take 1 or 2 others with you and go back again so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Batas po ito ng Lord sa Leviticus po, nakalagay po yan, na dapat merong nakikinig, para hindi ka baliktarin. Ikaw, nagkasala ka din ganyan. So, susuportahan ka, totoong nagkasala ka. Ngayon, kapag hindi pa rin siya nakinig, meron ka lang isa o dalawang kasama, sabi diyan, if the person still refuses to listen, sabi diyan, take your case to the church. Pwede po sa church leadership, elders or pastors. Sabi po diyan, then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Tapos na po, wala ka na pananagutan, at least nag-release ka po ng forgiveness. At ayaw niyang tanggapin, bahala na po siya. Basta't ikaw, hindi mabigat ang iyong pakiramdam, ang iyong damdamin, hindi mabigat ang iyong puso. Now, ano po ibig sabihin dito na treat that person as a pagan or corrupt tax collector? Kamumuhian ba natin? No. Paano natin tinatrato ang unbeliever? Talking about unbeliever po ang pagan or yung tax collector. Paano po natin tinatrato ang believer? We love them. We pray for them. Alam niyo po, pag sa amin po, alam po ng mga pastors ito, sa amin po mga pastors, kapag meron kaming kinukorek, ayaw po magpakorek, unang-una, Proverbs 12:1, ano po yun? Ang tawag sa kanila? Stupid. He who hates correction is stupid. Ayaw magpakorek. Gusto pa rin niya yung bitterness niya. Now, ngayon, ang ako, madalas ko po sinasabi, pa kasi born again. Masakit siyang kasabi. Yung mga parang born again o parang Kristiyano nag-attend ng church, tapos ang hirap kausap, hindi po born again yan. Walang tunay na born again na mahirap kausap. Ulitan kaya po ito, kaya kapangpangan. Alang totoong born again, na masakit lang kasabi. Amen?
Nung born again kaya masakit kasabi, uling ka stupido. Hindi tayo stupid. Yung mga hindi lang born, yung hindi born again, may mga bitterness, may mga evil spirits sa kanilang kanilang damdamin, ito po yung andyang ng sabihan mo, natanggapan. Full of pride, and they're stupid, ang sabi po ng Bible. So hindi po tayo ganon. Amen. Now, kaya dito po, sa binasa po natin, ang ibig sabihin po, forgiving from the heart, ibig sabihin po, kung nagpapatawad ka, dapat i-correct mo yung kapatid mo. Amen. Because open rebuke is better than secret love. Hindi po pag-ibig yung napapariwara na yung tao sa kasalanan, hindi mo pa siya kinokorek. Napapariwara na sa anumang bisyo o sa relasyon na pinagbabawal, pero hindi mo kinokorek. Hindi kasi mahal ko siya, iniintindi ko, ayaw ko siyang masaktan. Mas ganda ng masaktan siya ngayon kaysa masaktan siya sa impyerno. Because ang tunay na nagmamahal, gusto niyo ba yung mga kaibigan o mga kapatiran sa pananampalataya na kahit mali ka, napapabayaan ka lang? Hindi po, mas maganda po yung sinasabi po nila kung anong mali po natin. Ako po, nagpapasalamat po ako doon kahit na ako po ang senior pastor, may lalapit po sa akin na meron po siyang mga suggestion or dapat na itama po sa amin. Kung talaga pong mali, tatanggapin po namin at i-correct po natin. Kasi po, ayaw po natin maging stupido at hindi po nalulugot ang Diyos doon. Amen. Dapat po makita po natin ho ito. So, ang pagpapatawad po from the heart is correcting a brother. Sasabihin po natin. Ngayon, tanggapin niya o hindi, ang importante, nag-release ka ng forgiveness. Humingi man siya ng tawad o hindi, ang importante, pinapatawad mo siya from your heart. Para walang maging balakid po sa mga pagpapala mo. Amen, kapatid. So, and then, tuloy po natin, no, para po mas maintindihan pa po natin yan. Pagkatapos po ng kwentong ito, no, nagtanong po si Peter sa Matthew 18:21-22. Tuloy po natin. Then, ang sabi po ni Peter kay Lord, kasi talking about forgiveness po ang kanilang topic sa pagtuturo ng Lord. Sabi po ni Peter, Lord, how often, sabi po dyan, how often should I forgive someone who sins against me? Gaano ba kadalas na dapat kong patawarin ang kapwa ko? Ang sabi po ni Peter, sinagot niya, 7 times? Paano pa mo kapag maragul, ba mo, istuko na yung Lord 7 times? No, ang sabi po ng Lord, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Ilan po yun? 490. Well, ibig sabihin po nito, nabibilangin nyo. Wala tayong binibilang pong ganyan. No? Na 490, sabihin mo, 400 na yan, ito nakakyan 400. 90 na kanyan. At na akong karapatan, hindi kapatawaran. Wala, hindi po sinabi po ng Lord who yun, no? So, ang ano po ginawa mo ni Jesus? Sinagot po ni Jesus, si Peter, dito sa parable na binasa natin kanina, yung unmerciful servant. Ano pong kwento doon? Pinatawag po ng hari itong unmerciful servant na sabi niya, magbayad ka ng utang mo. Kung hindi ka makapagbayad ng utang mo, inuutusan po niya yung mga kawal niya na kunin ang lahat ng mga anak niya at asawa niya, lahat ng property niya at ibenta lahat sila para makabawas sa utang ng hari. Nagmakaawa po itong servant na ito, patawarin niyo po ako, bigyan mo po ako ng time para makabayad po. Naawa po ang hari, pinatawad po niya. Gaano po kalaking niya? 10,000 talents. Umalis po siya, masaya siya, pero nung nakita niyo yung kapwa servant niya, na may utang pong 100 denari, ano pong ginawa? Pinagsasakal po niya, pinakulang po niya. Nakita po ng mga kapwa servant siya, nagsumbong po. Kaya po nung tinawag siya, you wicked servant, yung binasa po natin kanina, naintindihan niyo? No, pinatawad ka na, dapat naawa ka rin sa kanya. Eh, tinorture po siya. Now, gaano ba kalaki ang ito po sinagot ni Jesus kay Peter. Kung gaano po tayo magpatawad ng 70 times 7. Yung pong utang po ng is 10,000 talents. Ayan, ang 1 talent po or 1 bag of gold is equivalent po dyan sa 20 years of a day labor's wages. 20 years pong sahod. Kunwari na lang po 500. Magkano po minimum ngayon? Nasa 500, no? Minimum lang po yan. Pero Middle East po pinag-uusapan natin. Magkano kayong Middle East sinanaking kay? 200 dirhams a day. Magkano kayong kay ita? 200 times 15.
Diniyan na ako pang assignment. Sabi kaya kayo ng tatang mo, ining kumpare ko na ano yan. 3,000. So, 500 mo, ganyan yung Pilipinas. Tsaka yun niya multiply po po ito. Multiplied by 26 days kasi po, hindi kasama yung mga Sunday. 13,000 a month. 13,000 a month multiplied by 12 months kasi yun po ang 1 year. Yan, ibalo yun na, yung 1 year, 12 months siya. No? So, 156,000 a year. Now, yung 156,000 a year, multiplied mo ng 1 talent. Equivalent to what? 20 years. So, yung 1 talent, 3.1 million po siya. Kung 500 pesos lang. Ngayon, hindi po yan 1 year lang. I-multiply mo yung 1 talent sa 10,000 talents. Magkano po siya? 31.2 billion. Eh kung 3,000 niya yan, pila niya kanita ito? Times 6 kaya, di kaya. 6,000 niya yung a day. Karagul. Ilang billion po yan? Multiply times 6 ini, edi 180 billion. Ganun po kalaki yung utang po. Pero pinatawad siya ng ano. Now, magkano naman ba yung utang ng kapwa niya servant? No, ang sabi po sa binasa po natin, 100 denarii. Ang isang denarius po, ang sabi po dyan, is 1 day na sahod. So yung 1 day na sahod po, 1 denarius, kunwari 500 pesos po yan, multiplied by 100 denarii, 50,000 lang po yung kanyang utang. Eh maragulya rin, pastor. Oo, maragulya. O compared po kitang 31.2 billion. No korenita. I-divide niyo po, kunin niyo po yung percentage yan, 50 over po 31.2 billion, nasa 0.0003016%. Wala man po siya sa 0.1%. Napakaliit lang. Ang ibig sabihin po niyan, yung kasalanan na nagagawa po ng kapwa natin, napakaliit lang po niyan kumpara sa kasalanan na ginawa mo sa banal na Diyos. O balo mo, pastor. Ali ko balo, pero yung Diyos balo na. Your private moments, kung anong sinasabi mo sa Diyos, kung ano yung pagdududa mo sa Diyos, kung minsan parang ina-associate mo yung mga masamang nangyayari sa iyo sa Diyos, mga kasalanan po, matindi po yan. Yung hindi ka naniniwala sa Diyos. Alam niyo po, kailangan ma-realize po natin na malaki po kasalanan natin. One day po, nung si Jesus po ay nasa bahay ng sa Pariseo, kung mapapansin niyo po sa Gospels po, ini-invite po si Jesus sa mga Pharisee para lang po siya huliin sa mga maling sasabihin niya. Dakpan din, mantol lang busbus. No? And then, dumating po si Mary Magdalene na hinugasan po ng kanyang perfume na napakamahal at saka po ng kanyang luha at pinagahalik po ang paa ni Kristo. And then, ang sabi po ng mga Pariseo sa kanilang sarili, kung alam lang ng taong ito kung anong klaseng babae yan, kanya. Bakit niya pinapayagan yan? Nagsalita po ang Lord ngayon, sabi niya kay Peter, Peter kanya, o Pedro kanya. Palagay mo, sino ang magmamahal? Yung pinatawad ng konti lang o yung pinatawad na malaki? Palagay ko po, guro kanya ang pinatawad na malaki. Tama ka, sabi ni Peter. Yung pinatawad na malaki, siya ang malaking magmamahal. Ang tanong ko po, meron bang maliit sa atin na pinatawad dito? Wala. Lahat po tayo, malalaki ang kasalanan natin. Kapag sinasabi mong, ako, di tako mo kasalanan, pastor, yan ang mga ayaw ng Diyos. Mga hipokrito na ang tingin sa sarili nila matuwid. Katulad po nung Pariseyong, Panginoon, salamat po, hindi ako katulad ng tax collector na ito. Alam niyo pa po yung kwentong yon? Ako po yung nagtat-tithes. Nagbigay nga ako ng first fruits, kahit napilitan ako eh. No, nagpa-fasting po ako twice a week. Salamat na lamang po, hindi ako makasalanan katulad dito. Pag sinabi mong konti lang ang kasalanan mo, katulad mo yung Pariseyong yon, na kahit kailan hindi ka makakapasok sa langit. Dapat po magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. To love God deeply, no, sulat tayo, kaya dyan yung sulat ko, banaya kayo. To love God deeply is to acknowledge the gravity of your sin. Kasi babasang kaya po, sinulat kaya na po niyan eh. Sabi, kaya dyan yung sulat ko. May pangarap po kasi ako mag-doktor eh. Sabi po niyan, to love God deeply, para mamahal mo ang Diyos na talaga pong mas malalim, mas matindi, kailangan mong tanggapin sa sarili mo na malaki yung ginawa mong kasalanan. Bakit napako yung anak ng Diyos doon? Dapat po, kaya nga po, alam yung taong nagmamahal, pag nagpuri po sila, todo bigay. Todo bigay. Kaya pong andyan kapila nila magtas gamat,
Matulid laking lupa, laking kahit po rin. Si David po, nung po sinabi po ni Michael sa kanya, yung asawa niya, kasi po nagsasayaw si David. Hinubad niya yung damit niyang pagkahari po. At nakisayaw siya sa mga alipin. Nung pagdating po niya sa malayo pa lang, nakasilip na po sa palasyo si Michael na parang si Rapunzel. No? Ikip niya asawa na, makadiriya yan. Nung pagdating po niya, makarinig ka ng gewa mo. Terak-terak ka nga lang mahalan ka. Ano po, hinubad mo yung pagkahari mo. Ano po sagot ni David? Ay, wan tabalo, gewa ko ito, makashot ko ata yan. Hindi po niya sinabi yon. Ano po sinabi po ni David? No, ang sabi po niya, akala mo ba ang tatay mo ang nagluklok sa akin bilang hari? Ang Diyos ang nagpala sa akin. I will be more undignified than this. Kahit mapapahiya na ako ng todo, magpupuri pa rin ako sa aking Panginoon. Ganun niya kamahal ang Diyos. Magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Alam niyo po, kapag alam mo na ang laki po ng kapatawaran ng Diyos po sa atin, nakamarini. Mamahalin mo ang Panginoon. Pero kaya, alam mo kapatid, kaya hindi mo minamahal ang Panginoon, kaya hindi ka nagwo-worship ng matindi sa Lord, hindi mo alam kung gaano mo sinaktan ang Diyos. Kung alam mo lang kung gaano mo sinaktan ang Diyos, mamahalin mo ang Diyos ng sobra-sobra, labis-labis. Dahil kahit sabi mo sobra-sobra, kulang pa rin yan dun sa pagmamahal na pinamalas ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Inalipusta, dinura, hinubad na kahubad po siya. Pinagmumura. At lahat ng ating kasalanan, karamdaman, binuhat po niya. Para lang tayo'y magkaroon ng kapatawaran. Anong ibig sabihin po nito? Mahalin po natin ang Diyos with all of our hearts. It doesn't mean na perfect ka. At kung matutumba ka man, magkakasala ka man, madadapa ka man, tumayo ka, mahalin mo pa rin ang Diyos. Magano ka pa rin, strive for holiness. Kahit hindi ka maging perfect, but strive to be perfect for the glory of God. Amen. The number 3, if you want a life full of peace and celebrate Christmas with joy, you must forgive by faith. Forgive by faith. Luke 17:36, sabi po dyan, so watch yourselves, if your brother, sister sins against you, rebuke them. So pangalawang beses na naman po sinabi ng Lord ito. Rebuke them, correct them. Hindi po sinabi dyan na pag nagkasala sila, ikaw humingi ng tawad. Wala pong ganon. Kung ikaw ay nagkasala, ikaw humingi ng tawad. Pero kung siya ang nagkasala, rebuke mo, i-correct mo, at sabihin mo na mali siya. I hope maliwanag po ito. Tanggalin na po natin yung mga naging tradition po natin na narinig po natin sa mga ibang katuruan na hindi po biblical. And if they repent, forgive them. Kung humingi sila ng tawad, forgive them. If they sin, sabi diyan, against you 7 times in a day. Meron na ho bang sinaktan ka na 7 beses mo? Sabi po diyan, kahit 7 beses yan, nagbalik sa'yo, hindi naman sinasabi ni Lord na i-limit mo 7 times. Dito po nakuha ni Peter rin, 7 times, Lord. No, walang hanggan. Sabi po diyan, come back to you saying, I repent, you must forgive. Kahit ibig sabihin po, kahit ilang beses siya magkasala sa isang araw, at humingi siya ng tawad, patawarin mo siya. Now, nagulat po ang mga disciples. Ang sabi po sa verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Lord, itaas mo ang aming pananampalataya. Did you know, throughout the gospel, Matthew, Mark, Luke, John, hindi po hiniling ng mga disciples na increase our faith, Lord, in casting out demons. Increase our faith, Lord, in healing the sick. Hindi po nila hiniling yon. Ang hiniling po nila in increasing their faith about forgiveness kasi po napakahirap magpatawad. In fact, imposible pong magpatawad kapag ikaw ay labis na nasaktan. Totoo po yan. Alam po ng Diyos yan. Mahirap pong magpatawad. Pero ano pong sagot ng ating Panginoon? He replied, if you have faith. Faith kanino? Kay Jesus. Kung nananampalataya kayo sa akin, ang sabi po ng Panginoon, kahit sinlit ng butil ng mustasa. No? Alam, ang butil ng mustasa po sa maliit din po. Pero ang mustasa po sa atin dito, sinasawsaw sa buro. No? Sa kanila po, nagiging puno. Ganun po siya kalaki. Pag lumaki po siya. Ang ibig sabihin po ng Lord yan, kahit maliit yung pananampalataya mo, ang importante, buhay at tunay yung pananampalataya mo sa akin. Kung tunay yung pananampalataya mo sa akin, sabi ng Panginoon dyan, you can say to this mulberry tree, maaring, ang ano po dito, no, yung tawag po dito, yung lugar po dito, baka nandito po sila sa ilalim ng mulberry tree o katabi po nila yung mulberry tree.
Sabi po dyan, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Ang sabi ng Panginoon, it will obey you. Ang sabi po ng Lord, kung sasabihin mo sa ano. Now, ano pong kahalagaan po nito? Noon po, years ago, pinag-aralan ko po ito. Nagtataka po ako, sabi ko ganyan, bakit kaya mulberry tree ang ng Lord? Ang mulberry tree po ay grupo po ng mga mulberry fig trees po yan. May mga matatamis na fig tree or mulberry tree or sycamine or sycamore tree. Pare-pareho po nasa family po ng fig tree po yan. Meron pong mapapait. Ang mulberry tree po dito or sycamine tree po dito sa ibang salin po ng Bible nyo, sycamine nyo po makikita yan, mapait po yan. Bakit niya inano po ng Lord? Mapait po yan na kapag nakita mo parang ang tamis-tamis. Para po yung bitterness, unforgiveness, ngingitian ka niya. Pero mapait. Katsura na makeup. Yan po yung ano. Bakit mulberry tree? Yung pong mulberry tree po, alam niyo po yung mulberry tree, kung gaano po kayabong ang kanyang sanga at ang kanyang mga dahon sa taas, mas malalim po ang kanyang mga ugat. Para pong bitterness, parang unforgiveness. Malalim yung unforgiveness kaya hindi makapagpatawad ang stupido. Napakalalim po. Pero sabi ng Lord, kung meron ka pananampalataya, kahit gaano kalalim yung sakit na dulot sa'yo ng isang kapatid. Ang sabi po dyan, at sabihin mo sa kanya, maitapon ka sa dagat, susunod po yan. Ano pa po yung makikita po natin dyan? Ang matatamis na mulberry tree or fig tree po, sila ay napopollinate ng, tama ba yung pollination? Alam niyo po yun? Yung butterfly or mga bubuyog. Ang mapait na mulberry tree, ang nagpo-pollinate po yan is putakti. Kaya puputak yan, puputak. Kaya po mapait po siya. Nakakita na po kayo ng putakti. No? Mga kaibigan po ng magsasaka yan eh. Sabi po dyan, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea. Now, ano pa ho yung makikita po natin revelation dyan? Nung nakita ko, sabi ko, ang galing ni Lord. Sa mga illustrasyon niya, hindi po basta lang ginamit niya. May malalim siyang ibig sabihin. Malalim pala ang ugat ng mulberry tree. Pwede siyang mabunot kahit gaano kasakit. Ano pa ho? Yung kahoy po ng mulberry tree na yan, during the biblical time, pinanggagawa po ng kabaong. Ang sabi po ni John the Baptist, para kayong mga kabaong, you whitewashed tombs, ang ganda nyo sa labas, pero sa loob, nabubulok kayo. Kapag meron kang unforgiveness, meron kang galit kapatid, para kang merong patay sa loob na nabubulok na bangkay. Ito po ang ginagawa po ng unforgiveness sa ating mga buhay. That is ano. Now ito po, naidagdag nga po sa amin ni Pastor Ron ito, yung pong napansin po niya, be uprooted. Mabunot po siya. Tapos saan ipaplant? Hindi po i-throw lang eh. Planted in the sea. Alam niyo po, kapag ang puno, tinapon mo po sa dagat o sa ilog, hindi po yan lulubog. Magfo-float po siya. Pero hindi po ganoon ang pananampalataya na pag sinabi mong mabunot ka, unforgiveness, yan po, pag sinabi mong at itanim ka, mabaon ka sa pinakailalim ng dagat, na hindi mo na nakikita yung mali ng kapatid, hindi ka na nasasaktan. Kasi po kung palutang-lutang pa yan, kakit ko naman na, bukas na ako mo mag-attend, mag-sabat service niya rin pala yan. Kasi nga po, palutang-lutang pa siya, pero utusan mo, yung unforgiveness mo, maibaon siya sa seabed. Doon siya maitanim po para hindi na siya lumutang. Imposible po lahat ng ito. Pero kung meron kang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, kung meron kang pananampalataya, pwede mong sabihin doon sa bitterness mo, mabating ka. Alam niyo po ako, doon sa lahat po ng, maging po nung pastor na ako, ang dami po naninira pa rin po sa akin. Ang ano ko lang po, Lord, I choose to forgive. Forgiveness is not a feeling. Minsan masakit pa yung pakiramdam mo, pero dapat ang declaration mo, Lord, may nasakit ko po, Ginoo, at masakit pang gayon pero magpatawad po, Ginoo. Nagpapatawad po ako, Lord. Lord, masakit pa rin, pero nagpapatawad po ako, Lord. Kasi po, forgiveness is not based on feelings, but on faith. Kaya nga po, by faith po siya. It's not by feelings. Hindi po yung, ay, wag mo muna akong kausapin ngayon, hindi ko pa feel. May mga ganyan po, no kay Arte. Kung meron ka pananampalataya, kung tunay kang born again, you choose to forgive. Choose to forgive. And healing and forgiveness cannot be done by time, but by faith in Christ alone.
Hindi po totoong paglipas ng panahon, makakalimutan ko rin. Sabihin ko po sa inyo, kahit gaano po lumipas yung panahon, dekada, hindi nyo makakalimutan yung sakit na dinulot ng tao sa iyo. By faith pa rin po siya. Many years ago, siguro mga 12 years ago, tinuro ko po ito sa mission team. Ano lang po, short, devotion po namin. Tinuro ko po sa kanila, sa pag-aaral po namin, na ang forgiveness, itong verse na ito, it's by faith. Merong 3 lumapit po sa akin. Yung isa, 20 years, yung isa, tsaka 20 years po siyang hindi nagpapatawad. Kasi po tuwing nakikita niya yung tao, galit pa rin siya. Mga worker po ito. Yung kung sabihan kaya kay Kunino. Yung isa po, more than 20 years, hindi siya makapagpatawad. Kasi akala po niya, time will heal. No, time will not heal. Jesus will heal. Now, yung isa po, grabe, 30 years mahigit. At malayo pa po. Nasa parating Bisaya pa po yung kagalit niya. Hindi naman niya nakikita. Pero maisip lang niya, nagagalit daw siya. Matagal na po siyang Kristiyano since the 80s. Since the 80s. Nung na-realize po nila, it's by faith, doon lang po sila lumaya. It's by faith. Kahit makita mo yung tao na nanakit sa'yo, pero wala na po yung damdamin. Dapat ganun po siya, wala na po yung galit. Kung meron man sa una, by faith pa rin sabihin mo, Lord, by faith, mawawala din yung damdamin nito, nagpatawad na ako, Panginoon. Darating ang panahon, para po yung pong love song po nung 80s, ako balo, ninong kakabiya 80s, kaya kayo at in love na kakanta. I remember the boy, but I don't remember the... balo de. You remember the boy. Sino ba si the boy? Rudy Fernandez? Oh. Naalala mo yung tao, nakikita mo pa rin tao, pero wala na yung galit sa puso mo dahil nagpatawad ka na may pananampalataya. Amen. I hope makuha po natin to. If you want to celebrate Christmas na talaga pong masarap ang pakiramdam nyo kahit hindi po masarap yung pagkain nyo. Kahit hindi masarap yung Noche Buena nyo, pero masarap po yung buhay nyo dahil nagpatawad kayo. Amen. This is how we celebrate Christmas. Celebrate Christmas by forgiving others kahit gaano pa yan kasakit. Dahil meron pong higit na nasaktan, walang iba kundi ang ating Diyos. Pero binigay pa rin niya yung pinaka-best po niya. Amen. Kaya nga po, ang sabi po ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, namatay na si Kristo sa atin. Ano po ibig sabihin po niya na Christ died for us? Hindi mo pa siya tinatanggap, hindi mo pa siya kilala, hindi ka pa pinapanganak, pinatawad ka na ng Diyos. Nandoon ang kapatawaran. Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ibinigay po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Alam niyo po, para mapatunayan yung pinatawad niyo ng isang tao, madalas ko po sabihin sa inyo ito, regaluhin niyo po siya ng mahal. Alam niyo, amen? Pastor June na lang, amen? Sige, yun na makain pa kakamal, pero regaluhan niya. Swelo na! Hanapin sister, kaya tangal doon ang kain niya. Swelo na yan, di nang kepa, Lord. Pero nung nag-obey po siya kay Lord, no? Higit po sa 100-fold ang binalik po. Gusto niyo pong ma-bless po? Mabibless ka na ng joy, mabibless ka ng peace, mabless ka pang financially, nakasalikot ka rin inaanak mo. Andiyan 400 la rin inaanak mo kagawad. Kasi po, asabi na kaya kami higit ng Webis, 400 la pala rin inaanak na. Isipan mo ita. Kaya mong siya dinanala, Pastor, magkano la kanita ita? 40,000. Dati ka di dinanala, siya 1,000 pong 500. Sige po, mag-review tayo na. Bisa ako po sana magsalita kasi masating po yung topic. Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Forgive as God forgave you. Forgive from the heart. And forgive by faith. Not by time. Amen? So meron lang pong warning before we take the Holy Communion. Kung narinig nyo na po itong mensaheng ito at hanggang ngayon ang decision nyo, di mo naintindihan, Pastor, o hindi po yung mensahe ko kaya kayo. Hindi po sa akin pala, mula po sa salita ng Diyos. 1 John 4:20. No, yung ayaw magpatawad sa inyo, ito po para sa inyo po ito. Yung mga bitter po dyan, yung masama ang loob, na hindi mo makorek-korek dahil mga stupido. Sabi po dyan, if someone says, I love God but hates a fellow brother,
that person is a liar. Ang lahat po ng sinungaling, ang tatay po nila ang dyablo. Sinabi po ng Panginoon yan. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Kung hindi natin kayang mahalin, patawarin yung kapwa natin na nakikita natin, paano po natin mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Mga sinungaling po yung mga taong nag-harbor pa po ng bitterness sa kanilang ano. Ito pa po, 1 John 3:15. Dalawa lang po yan, 4:20, 3:15. Puputa, tayayo na yun naman yun, eh. Sabi po dyan, anyone who hates another brother or sister is really a murderer. Sinabi po ng Panginoon to. It is written, thou shalt not kill. But I tell you, sabi ng Panginoon, kamunghian mo lang, mag-aanit ka lang magkaroon ka lang ng bitterness sa kapwa mo para mo na siya pinatay. Now, sabi ni John, anyone who hates a brother or sister is really a murderer at heart. Mamamatay tao siya sa kanyang puso. And you know that murderers don't have eternal life within them. Walang buhay na walang hanggan. Hindi ligtas kahit mga kausap po ni John, no? Ang kausap po ni Apostle John ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano po. Pero sinabi niya, kung kayo ay merong galit sa puso nyo, hindi kayo ligtas, impyerno pa rin kayo. Choose this day to forgive. I hope magpatawad po tayo para magkita-kita ho tayo sa langit. And we need to celebrate Christmas. Gusto po ng Lord dahil nagpatawad siya, kaya siya bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, na pinanganak po siyang mahirap, para magkaroon po tayo ng kapatawaran. Ang nais po ng Lord, kung sineselebrate po natin ang Pasko, sineselebrate po natin si Kristo, gusto po niya magpatawad po tayo, kahit gaano po kasakit yan. Para sa atin din po yan. Amen po ba? So unforgiveness is also saying no to Christ. Dahil sabi po ni Kristo, magpatawad tayo. And forgiving others willingly is saying yes to Christ. Forgive and be blessed today, tomorrow, and eternally. Gusto niyo pong ma-bless? Forgive. Amen. Tayo po lahat ay tumayo.